Hello guys, meron tayong gagawin ngayon na 18 inches na speaker. Ayan na yung loob. Pinutol na nung may-ari, hindi daw mahugot itong yung lumang voice coil. Ngayon, dahil matigas daw, tatagayin natin tong tanggalin. Hindi ko alam kung anong brand to. Wala kasing nakasulat. Papalabas lang tayo yung ng isang gibla ng kanyang winding. Hilahin na lang natin paunti-unti. Tatagayin natin hilahin kasi daw hindi talaga mabunot ng may-ari. Sila nagbutas nito Ayan, nakakuha tayo. Ay, tanggal din. Yun, naputol din. Napupo. Sana makakuha tayo ng isang at tuloy-tuloy. Tagayin natin itong hilahin pa isa-isa. Sana hindi maputol to para hindi na tayo mahirapan pang magtungkil ng karugtong. Wala pang sunog yung yung coil. Umalas lang talaga siguro to. Sinubukan siguro ng may-ari ito mag-DIY kaya lang hindi natin kinaya. Yun. Thanks God. Lumabas din siya. Ayan So may reference na tayo kung gaano ka taas. So ito yung ating i-rewind ngayon. Okay. Nahugot natin ng buo. Ayan. So linisin na lang natin to para matanggal yung mga buha-buhangin dito na nakadikit. So gagamitan na lang natin ng masking tape yan. So yan. Tanggalin natin yung mga debris dito. Parang nilaglagan ng langis yata ito. Okay. Yan, malinis na. So kailangan na lang natin dito yung i-rewind na voice coil.
20.8 mm yung kanyang taas. Okay, ready na tayo mag-rewind. So maglalagay muna tayo ng epoxy. Yan, ipahid lang natin to ng pantay-pantay rito sa ating coil form para maganda yung kapit ng ating magnetic wire, no? Ang ginamit ko pala dyan na gauge ay number 30 na magnetic wire, no? Yan, mamanual lang po natin ang starting ng ating winding para isalansan natin ng maayos. Saka natin yan imamachine. Manual lang po yung machine natin ginagamit. Yung epoxy po na ginamit ko po diyan ay yung special formulation, kasi yan lang po yung available dito sa shop ko. Medyo mahal po yung yung isang klase. Sa mga subscriber ko po, maraming salamat po sa inyong suporta. At sa hindi pa po naka-subscribe ay mag-subscribe na rin kayo. Okay? Para dumami po yung aking mga followers. At sa mga video ko pong ginagawa ay pa-like and share na rin po. Ayan, may second layer na po tayong ginagawa dyan. At bagya pong medyo sumala yung ating pagsalansan dyan, kaya inaayos-ayos natin. Yung diameter po pala niyang nung voice coil na ginagawa natin ay 76.5 or 3 inches, no, sa 18 inches natin na ginagawang speaker. Wala pong pangalan yung speaker na yung luma na rin. Wala na yung sticker. Okay, ayan po, tinitape na lang natin po. Lalak lang natin yung bawat dulo para hindi na po kumalas. At magpapatong po tayo uli ng epoxy sa pinakaibabaw ng ating second layer. Pantay-pantay lang din po yan. Manipis lang po yung ipapatong natin dyan. Tapos hagod-hagurin lang po natin para pumantay ng maayos sa winding natin. At ayan, kinakayas ko po yung mga excess dyan na epoxy para hindi bumukol doon sa ating winding. Kasi kapag may bumukol dyan ay paniguradong sasabit doon sa ating gap ng ating speaker. Then ayan, tapos na nating kayasin. Yan na yung ating voice coil para doon sa ating 18 inches. So antayin na lang natin matuyo yan kasi medyo matagal siyang matuyo. Okay guys, ito ay medyo tuyo na. Ilang oras na natin para matuyo rito, no? So ngayon naman ay magkakabit tayo ng kanyang coil support. Tanggalin lang natin to.
cut na natin para i-dumi siya na konti. Sana naman. Okay. Tatanggalin lang natin itong spacer. Okay. So ito na lang siguro maiwan. At ngayon ay maglalagay po tayo ng rugby. Rugby lang po yung aking ginagamit kapag naglalagay ng ng coil support. Rugby lang ang ginagamit kong pandikit. Tapos ilalim ko lang din po yung isang dulo ng ating voice coil at sa bandang ibabaw naman po yung isa para hindi mag-short doon sa ating aluminum na coil form. Pwede naman po yung yung pagsamahin lang doon sa sa aluminum coil form. Pero ako kasi hinihiwalay ko sila. Tapos kanyan, hahagurin po natin nung screwdriver po para mas sumiksik yung kapit ng ating coil form doon sa yung ating yung ating coil support doon sa coil form. Okay. Ayan. Tapos siyempre hugutin na natin dyan sa kanyang bobbin. At ayan, tapos na yung ating voice coil. Okay. Gawa na yung ating voice coil. Okay guys, ngayon ay ating i-install yung ating nirewind na voice coil. Yeah. Ilalagay tayo ng spacer. Dodoblehan natin. Medyo alanganin yung ating kapal ng ating spacer. Okay. Then, iangat-angat natin ang bahagya. Since medyo malaki yung ukab ng ating cone, so gagamitan na lang siguro natin to ng epoxy na special formulation, para medyo tumibay siya. Malaki yung pagkakaukab ng may-ari, malaki yung pagkakahiwa sa gilid. Matagal nga lang matuyo to, pero tagain na lang natin. Kasi malaki tong speaker na to eh.
ito na po yung ating 18 inches na speaker na ginagawa, na ni-rewind natin yung voice coil, no? So sa tagal ng nagpapatuyo tayo ay medyo okay na, kasi po gumamit po tayo rito ng special formulation na epoxy para lang kumapit ng maayos yung itong cone natin doon sa kanyang damper, dahil medyo maluwang yung pagkakahiwa nung may-ari, kasi siya yung nag-try na magtanggal nung lumang voice coil, kaya lang naiwan yung kaputol doon sa ilalim, no? Kaya pero ang naging resulta, medyo maluwang yung dito, no? Pero ayan na ngayon, nasaraduhan na natin ng epoxy yung mga malaking siwang, no? Pati rito sa ilalim, ayan, pag tiningnan naman natin ay medyo umukay na rin naman siya kahit papaano. So mapakinabangan niya pa rin yan. Okay, so tanggalin na rin siguro natin itong spacer. Yan. So wala naman siyang sayad, so okay naman siya. Lalagay natin yung yung kanyang dust cap. So ang gagamitin natin dust cap ay yung luma pa rin niya, no? So nag-request yung may-ari na ito na lang din ang gagamitin para at least ay makatipid. So mangyari nito ay susundan lang natin yung pinagdaanan ng lumang dust cap. Kasi nagdi-DIY din yung may-ari, sumusubok din na gawin yung sariling gamit, kaya lang hindi na talaga siguro niya kinaya, kaya dinala na dito. Dito rin natin sa wakas. Okay. Ayan. So dublihan lang natin ito ng rugby. Tapos ipitin lang natin ang yung bakal na yan para mas kumapit. Lagay pa natin ng isa sa gitna. Yan. Yan. Okay. Then patigasin na lang natin itong o patuyuin lang natin yung rugby. Then tayo ay sa sound check na after nitong tumigas o tumuyo. Yan. Okay, malapit na. Okay, tuyo na yung ating dust cap. Sound check na natin ngayon ito. No? Ayan po yung ating finished product ng ating pag-repair. No? So, na-restore pa natin yung ilalim nung nung tawag nito, cone. Kasi medyo napalaki or napaluwang yung pagkakahiwa nung may-ari, para subukan tanggalin yung kanyang voice coil, kumakapit. Okay, sound check tayo. Negative.
lang talaga yung 5 auto itulak yung 18. Hindi niya halos mapagalaw eh. Okay. Success yung ating pag rewind, pag repair nitong 18 na speaker. Okay guys, thanks for watching and don't forget to follow and subscribe.